Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is June 6, 2026 at pangalawa ko po ito ngayon na ni-record para sa ating episode. Of course, pag-usapan natin dito, mga ka-clear, kasi hinamon ni Senator Cayetano itong si Atty. Matibag doon sa ginawa nilang sabi ni ni Senator Erwin Tulfo sa kanilang peke na hearing or gathering. Doon sa kanilang gathering ay sinabi niya nitong si Senator Alan Cayetano na dapat kumbidahin itong si Atty. Matibag, si NBI Director Atty. Matibag. Pakinggan nga natin mga kapatid kung paano niya katapang, no? Gano'ng katapang niyang hinamon si Matibag. Let's go. Breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide 5 million lang nakalagay, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar, with a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the Chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Diba? Daming alam mo, daming pasakalye. Ang daming pasakalye na kung tutuusin, dapat nagtutulungan yung gobyerno ng papanagot ang dapat na managot. Diba? So, nandiyan si Atty. Matibag at that time, May 11, kasi nandoon si Senator Bato at may warrant of arrest. Diba? So, kahit naman sa pagkakataon, kung may aarestuhin, at alam naman natin na yung pag-aresto na yun ay nasa tamang proseso. Sa tamang proseso. At wala naman magagawa ang Senado kung ang taong nandiyan sa inyong institusyon, sa inyong building, ay ang kaso base sa warrant of arrest ay kasong may imprisonment of more than 6 years. Kayo ang dapat na makipag-ugnayan kasi alam nyo na hindi kayo dapat humaharang sa mga law enforcers na nagpapatupad lang ng kanilang pinag-uutos sa kanila. Diba? May mandato sila eh. May mandato kayo. So hindi kayo dapat maging sanctuary itong Senado ng mga pugante. So, pero dito, maraming mga side comments. Itong si Congressman Alan Cayetano. Diba? Tignan nyo, meron pa sasabihin to. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon. Kasi kung yung... Ngayon talaga, no? Ngayon? Wala man lang subpoena? Impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ayan na naman, no? Sabi ko sa inyo, sa akin mga clear, ayoko naman siyang husgahan. Ayoko siyang husgahan sa lagi niyang paggamit na hindi naman marites ang pangalan mo. Parang sa akin lang, kung lalaki ka, kung gentleman ka talaga, hindi ganitong mga klaseng mga side comments ang manggagaling sa iyo eh. Ginamit niya na to kay Senator Nancy. Diba? Kay Senator Nancy Binay. Parang, Nancy pangalan mo, hindi marites. For me, parang hindi siya, sa akin lang to mga clear ha. Okay? Pwedeng iba ang pananaw ng iba. Pero sa akin, parang hindi siya panlalaki na pang-debate. Diba? Yun yung pananaw ko. Sa iba baka hindi. Pero yun yung sa akin pansarili kong pananaw yun. Hindi sa tulad ni Senator Alan Cayetano na lalaki ang pinagmumulan ng ganitong klaseng mga side comments o mga tipong pandebate na Nancy pangalan mo, hindi marites. Tapos babanggitin niya rin kay NBI Director, hindi naman marites ang pangalan mo. Parang hindi pang lalaki. Yun. Sa akin lang yun.
Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Raffy Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pero hindi sila pupunta dyan kasi itinuturing nilang peke yung hearing na yan or yung gathering na yan. Hindi siya legit. So, hindi sila magpapabitag sa paanyaya dahil hindi yan ang kinikilala na Blue Ribbon Committee. So, kita nyo kung paano mambitag. Diba? Kasi, pero hindi natin masisisi si Congressman Alvarez na tumakbo dyan, mag-explain para harapin agad-agad yung 18 basurero. Bakit? Kasi alam niya sarili niya na hindi totoo yun at gusto niyang kumprontahin agad kung sino ang nagdala ng maleta, kung totoo may maleta. Pero tingin ko, okay, tama yung ginawa ni Kong Alvarez, at least ngayon nalinaw niya na. Pero huwag kayong pabitag sa imbitasyon ng hindi kinikilalang Blue Ribbon Committee. Kasi pag pumunta kayo dyan, sasabihin ng iba, kinikilala nyo sila. So pumunta kayo sa tama at lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Hindi sa patawag na ito. Ba? Atty. Matibag, alam ko naman na matapang ka. At oo ka dito. Pero, siguro dapat wag pabitag, wag magpadala sa bugso ng damdamin. May tamang pagkakataon, may tamang venue, may tamang committee hearing na dapat kayong puntahan. Hindi magpapabitag sa hindi kinikilalang committee. Okay? So, ayan. So, ngayon puntahan natin mga kaklear, ha? Ano ba ang naging tugon? Pero bago yan, meron pa po, bago to, meron pa tayo ibang issue. Patungkol din kay Atty. Matibag. Ito yung sagot niya, eh. Okay? Tingnan natin. There is a proper summon na papadala sa iyo, written, para pumunta ka. So, ang sabi pa niya is, dati hindi ka naman niimbita, pumupunta ka rito. Sabi ko din ganun. Mali na kagad din yan because she invited to be inside para mag-usap kami noon. Ano po? So, paano naman po tayo magre-respond doon? Yung pong kanyang statement, yung pong statement ni Senator Alan Peter Cayetano, maganda kung nasa Barberia tayo sa pansiteria. Ano po? Pero kung legal po yung pinag-uusapan, hindi naman po pwede. That's why ang... Sa pansiteria, so ibig sabihin parang kwentong barbero ginagawa nyo, eh, di ba? Tama naman. Si Atty. Matibag, unang-una ba siya na doon? At that time. Kasi minatanggap na silang warrant of arrest. At gusto nilang kausapin, pagkakataon, pag ikaw ay law enforcer, mga kaklis, sa lahat ng pagkakataon na pwede mong gampanan ang iyong trabaho, gagampanan mo yan kahit nasaan pa yan. Basta legal ang ginagawa mo, nasa proseso, gagawin mo yan. So, hindi, tapos sasabihin ni Senator Alan Cayetano, hindi ka naman kinukumbida. Hindi kailangan kumbidahin ang mga law enforcers na naghahanap ng mga pugante. Diba? So, nakita nyo kung paano mag-side comment, pagbigay ng side comment itong si Senator Alan. Tapos, yan ang gusto niyang mapadinig. Gusto niya madinig ng kanilang mga trolls or kanilang mga supporters na kahit alam mong mali ang mga pagkukumpara, yung pagbibigay ng analogy, ipipilit pa rin yun at palalabasing sila yung tama. Di ba? Sige, tuloy tayo. Tuloy. Sagot ko, you give me a valid invitation by the proper... Hindi na pwede, pumunta ka na ngayon, di ba? Diktador yung dating. Alam mo mga clear, parang siguro hindi pa rin nawawala sa kanya yung puso, no? Hindi nawawala sa puso niya, sa utak niya, yung Duterte style. O gusto niya sigurong gayahin, the Duterte style. Punta ka dito. Di ba? Ba't nandiyan pa yan? Ba't buhay pa yan? Ba't di pong ganon? Ba't buhay pa yan? Kill. Ba't di pong ganon yung style? Hindi kasi ganon ang panuntunan ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi ganon. Kaya magkaiba talaga ang pamamaraan nila. Kung paano mambuli noon,
Hindi ngayon due process kayo mga kakli. Due process. Nagkakataon lang, ang mga kinakasuhan, siguro nasa kanilang mga tauhan nila, mga troll nila. Bakit? Sila yung gumagawa ng mali. Ang dami nagsasabi mga kakli, ba't hindi nyo pa yan sampahan ng kaso? Ba't hindi nyo pa yan sampahan ng kaso? Nagmura na si dating Pangulo Duterte. Pinagbantaan na ang buhay. Diba? Makailang ulit. Makailang ulit, bastusin. Ano sabi ni Baste? Ang ulo ni Pangulong Marcos Jr. ang target nila. Diba? Sana nga dapat nga ito mapag-explain Diba? Hindi kasi due process po talaga pinapairal ngayon. Nagkakataon lang na sila yung gumagawa kasi ng mali. Sila ang gumagawa ng labag sa batas. Diba? Katulad na ng kaso ni Mike Defensor. Tapos nakapangalan yung sa asawa niya yung business na human trafficking. May mga babaeng binibenta. 'Di ba? Sa mga parokyano. Anong gagawin mo dun? Pipikit mo mata mo? Lagi na lang sasabihin political persecution. Paano yung ginagawang mali? 'Di ba? Nagkakataon kasi na kayo talaga yung gumagawa ng mali at mukhang na-pamper kayo. Hindi kasi kayo pinananagot noon. Diba? Kahit na si Michael Yang hindi pananagot Kayo pa kaya na malapit? Kaya kayo ngayon sumisigaw. Diba? Kaya kayo ngayon ang lumalabas na nasa kampo ng kadiliman na sumisigaw na patalsikin ang Pangulo. Kasi ayaw niyong mabunyag yung mga mali niyong gawa. Ayaw niyong magpahuli. At pag nahuhuli kayo, ang isisigaw niyo ngayon, political persecution. Diba? Katulad na lang confidential funds. Diba? Katulad ng pagmumura. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Gawa niyo yan Diba? Hindi yan, inimbentong kaso. Gawa niyo yan. Ngayon, pinupuna kayo, dahil sobra kayong entitled, pinupuna kayo at na pinapapanagot kayo, sasabihin nyo political persecution? Diba? Ribbon Committee, I will attend. By the proper Blue Ribbon Committee, By the proper Blue Ribbon Committee, I will attend. I will attend. Wala akong problema. At ngayon, meron na nga po akong imbitasyon doon po sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Yan. Buti na lang, hindi ka nagpabitan. And Alan Peter Cayetano is a member of the Senate until now. If he want na makaharap niya ako, tanungin niya ako, mag-attend siya sa Monday. He has the duty and the obligation to every Filipino as a senator. Huwag na natin pag-usapan kung he's still a Senate President. He wants to question me. Ando doon po ako sa Lunes, pumunta po siya. So siya na lang kumikilala sa sarili niya na Senate President siya. But I still recognize him as a Senator of the Republic. That's why, again, I will repeat it. Senator Alan Peter Cayetano, I will be in Senate on Monday. You can ask every question that you want to ask me, even my favorite color. Wow, lahat. Personal life mo, sige. Teka lang, so in other words, attend lang siya sa proper Blue Ribbon Committee hearing. Maliwanag yan. So, ang kinakilala, of course, kinilala ng Malacanang, kinilala ng Palasyo, kinilala ng Pangulo, ang bagong liderato. Saan pa ngayon pupunta si NBI Director? Of course, sa proper Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Okay? Mga clear, meron pa po tayo. Maliban dyan, okay, pag-usapan natin, kasi, ano nga ba yung purpose? Diba? Ng minamadaling pag-hearing o pagdinig dito sa 18 Basurero. Alam niyo mga kakli, marami ng Pilipino ang nakakakita kung anong motibo dito. Sino umupo dyan? Sige, sino umupo dyan? Senator Alan. Senator Pia. Siya pa nagbitbit. Kitang-kita nyo Talagang binitbit niyang pa gano'n. Literally binitbit. Ang ilan sa 18. Dalawa yata ang kanyang binitbit doon. Pero syempre, sunod-sunod yan. Ang 18 Basurero. Okay?
Nandoon si Senator Marcoleta. Senator Marcoleta is a friend of Senator, or rather, Mike Defensor. Again, Senator Marcoleta, nandoon, a friend of Mike Defensor. Mike Defensor is the man behind the 18 basurero. Kahit sabihin niya hindi. Inamin naman niyang inaayudahan niya eh. Diba? Inamin naman niya. Inamin din ni Atty. Baligud. Sila ang nagpo-provide ng support kasi walang trabaho. Diba? So, okay. Nandun pa rin pala si Senator yata, Senator Amy, di ba? Sige, tignan nyo. Tignan nyo yung bumubuo niyan. Di ba sila yung parang kumakalaban sa impeachment? Sila yung tipong gustong ibaon sa lupa yung impeachment trial. Unahin nyo na dyan si Senator Amy Marcos. Di ba? So mga clear, ito, tingnan natin meron pa siyang sagot dito. So ano ba sa tingin, ano ba ang nakikita nating dahilan kung bakit may 18 basurero? Una, ulit-ulitin natin, butas-butas na kwento. Tahi-tahing salaysay. Hindi nagkakatugma-tugma. Nagkakabuhol-buhol ang mga facts, ang mga detalye. Nagkakabuhol-buhol, magkakabuhol-buhol ka talaga kapag wala kang pinanghuhugutang katotohanan. At ano ang purpose nito? Maliwanag. Maliwanag. Parte ito o isa itong step, no? Para ma-push ang destabilization. Destabilization goal nila. The goal to destabilize and to remove the president from the position. Yan ang maliwanag na nakikita ng karamihan kung bakit kailangan madaliin nila ito at mas unahin pa sa impeachment trial. Para kumbaga may panangga. Sisirain nila ang Pangulo, ipupush nila ang kanilang naratibo, pababanguhin nila ang Vice Presidente. Diba? Yun ang pinaka-purpose nila. Sige, tignan natin mga clip. Pakinggan natin si NBI Director. Ako personally, if you ask me, I think they're looking for a tipping point. They're looking for a tipping point. Noon ko pa po tinitingnan yung angulo na yan. And the confluence of events, yung series of events na nangyari, kasama na po yung nagkagulo sa Senado and all. That is the direction. And we have intelligence report also on that. What do you mean by tipping point? Para magkagulo. Then destabilization. Destabilization, trying to amass support from the people to oust the present administration so that Sara can be the... So tipping point to oust the president. Yeah. Yun naman po yung natural na nangyayari. Kung nawala yung presidente, it's always the vice president that will replace. Okay? So, mga clear, imayin natin yan Okay? Imayin natin yan. Ito kasi, pag inuna mo talaga, isipin yung mga tao na nasa likod nito. Nasa likod ng Gutesa, nasa likod ng 18 basurero, lahat yan, hawak ni Mike Defensor. Si Mike Defensor, January, nung nilaunch yung Agila ng Davao ba yun? O Vulture? Vulture ng Davao. Doon mismo sinabi niya na dapat nang bumaba ang Pangulo, sabi niya. At dapat ang Vice Presidente na ang umupo. Sinabi niya yun. Tapos makikita ka na nasa likod ng mga ito, tapos hindi mo pa inamin ng una, na ikaw, yung sasakyan ng asawa mo, nakariso sa asawa mo, ang sumundo dito sa mga 18 basurero na to,
mula sa Club Filipino. Diba? O mga clear. Bakit? Bakit yan ang nakikita ni Atty. Matibag? Gusto lang nila magkaroon ng tipping point. Kumbaga, pagsisimula ng gulo. Unang-una, yun talaga, tinan nyo, doon sa fake hearing na yon, sa gathering na yon, gusto nilang ibato ang kwento, or rather, ang bintang sa Pangulo. Problema, di nila ma-justify. Di nila alam kung sea, kung lake, kung river, kung kanal, basta tubig. Diba? Ex-marine, former marine daw, ganyan lang kababaw ang level ng kanyang understanding ng river, ng sea. Sino nagtanong yan? Senator Amy. Kasi gusto niyang hugutan, gusto niyang mag-spoon feed para tumugma yung kwento. Pero hindi pa rin magtugma. Bakit? Kasi walang nangyari. Tapos ang pinakitang picture, katabi lang si Kong Sandro, anong meron dun? Tapos nakayuko pa ang Pangulo, may mask pa, meron pang mask sa may dibdib niya. Ibig sabihin, lumalabas nito ay parte ng eleksyon. Campaign period. Di ba niyo nakita yun? Maliwanag, nagpa-picture lang. Tumabi lang, may picture na ano? Ikaw ng tagadala? Ikaw ng bagman? Pakaisipin natin yan, mga clear. Makapagpa-picture lang. Kaya delikado yung mga ibang politiko ngayon na may picture dito sa mga taong to, magpapanggap na bagman. Nagpa-picture lang, bagman na. Kita nyo? Nasaan ang picture ng maletang may pera? Diba? Makapag ano lang, ito sa akin mga clear, this 18 basurero, including na Mike Defensor. At yung mga nag-present sa kanila. Ang tingin ko dito is wala naman silang balak magdemanda. Wala silang balak na ayusing mabuti yung kwento nila. Wala ako nakikitang ganon. Ang balak lang nila is intriga. Para magkaroon ng tipping point. Palakihin lang nila yan. Palabasin na yung maleta, equivalent to pera, when in fact, the maleta, walang pera. Ano laman ng maleta, sabi ni Kong Ridon? Mangga at piluka. At yung maleta naman na i-deliver kay Secretary Larry Gadon, piatos at Mary Grace ang laman. Diba? Tingin ko, wala silang balak talaga na magdemanda. Kasi kulang-kulang at butas-butas yung kwento. Ang balak lang nito, gumawa ng intriga, katulad ng ginagawa, at kung saan eksperto si dating Pangulong Duterte. Yun ang style ng mga Duterte, gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Huwag natin kalimutan yun. Expertise nila yan. So, maleta, i-equate nila, parang equivalent to pera, when in fact, walang pera. Walang ebidensya. Sabi ko, daig pa sila ng rider na nagde-deliver ng parcel. Diba? Kahit papano may ebidensya na deliver. Ito, wala, picture lang magkatabi habang nangangampan niya. Diba? Oh, mga ka-clear. Ito pa. Ha? Tignan natin kung bakit yung sinasabi ni Atty. Matibag na naghanap sila ng tipping point. Yan talaga ang binalak na. Tignan nyo to, ha. After that, ito na, mga ka-clear. Gumawa na ng intriga. Sino? Of course, si Pulong Duterte. At to all members of our armed forces, nagtatawag, oh. Yan ang balak nila. Palakihin lang to, pero wala silang balak na idemanda to kasi wala silang ebidensya. Diba? Ang balak na nila, gumawa ng intriga, at doon sa mga taong hindi gagamit ng kanilang critical thinking, hindi mag-uusisa, at yung mga troll nila, papalawigin ito, tapos papalabasin nila, militar, armed forces of the Philippines, is what you see right now, parang kulang to, not enough? Parang gano'n, ha? Is what you see right now not enough? Or not clear? Or, do you need glasses
to see more clearly what is going on in our government? Yes. Kita nila actually. Kung kulong, kitang-kita ng mga tao yung nakikita. Ha? Kung kulong, kitang-kita ng mga taong bayan ang ipinapakita ng 18 basurero. Pinapakita ng 18 basurero na pundado or funded by ni Mike Defensor, ang laman lang ng kanilang mga maleta ay butas-butas na kwento. Ang laman ng kanilang mga maleta ay paninira at walang basehan. Ang laman ng kanilang mga maleta ay lahat ng agenda for destabilization. Ang laman ng kanilang mga maleta ay para patalsikin ang Pangulong Marcos Jr. at ipaupo ninyo ang Vice Presidente. Maliwanag yun, di na kailangan ng eyeglasses, ng mga miyembro ng kapulisan, ng kasundaluhan, ng mga kababayan natin. Kitang-kita yan. Kitang-kita. Sabi pa, or is it that bright in the suitcases that makes others close their eyes? Ay, maybe. Kaya nga siguro, balak ipamudmod ni Mike Defensor. Di umano, ang mga ayudang ito na inamin naman ni Mike Defensor na inaayudahan niya itong 18 basurero na walang pinagkakakitaan. Diba? I salute pala the soldiers and officers who remain true. Ay tama, we do salute. Tama ito. If that's the case, I salute the soldiers and officers who remain true to the Constitution and to the people. Yes, General Bronner. Lagi po kayong maging tapat sa konstitusyon. Huwag po kayong padadala sa mga peking kwento na ito. Huwag po kayong padadala sa mga pressure na mga peking makabayan. Peking hearing, peking makabayan, 18 basurero. Maging maging mapanuri tayong lahat. The country is watching talaga. The country is watching. History is watching. Yes, history is watching. Makikita kung sino nang gugulo, sino ang gahaman sa kapangyarihan, sino ang totoong nagtatrabaho, sino ang may puso sa mga kababayan natin, at sino ang abusado, sino ang mapaglinlang, at sino ang gusto nang umupo sa pwesto, sa mataas na pwesto. Ngayon pa lang, kitang-kita na. At parte ito ng history, di lang ng Pilipinas, ng buong mundo. Kitang-kita ito. At tulad nito, sige, ito, kitang-kita to, mga ka-clear. Hindi to makakaila. Sige. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabayan daw. Diba? Parte na yan ng history, kaya huwag kang mag-alala. Ito pa, parte pa to ng history, mga. Saan na ba tayo? Ito. Parte ito ng history. Yan. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yan part na yan ng history. Our countrymen, they are all watching. Okay, ito pa mga clear. Ito. Parte na rin ito ng history. Mas lalo to, dapat hindi to kalimutan. Of the alleged incident inside the bar in Barangay Obrero in Davao City has since gone viral online. Patria said
At that time, he feared for his life. Palabas na sana ako dyan, boss ba? Then, yung guard na bodyguard ko niya, yung naka-white, pinaharangan niya. Then, yan nakaduko na ako. Dyan na time, nakahihi na ako dyan. Then, sabi niya ata dito that time na ano Sean, pinapirahan mo ba ako? Gina-headbutt na niya ako dito. Then, ano gusto mo Sean? Nakahihi na kasi ako dito, boss. So, sabi niya that time, gusto mo ba na pati ako mag-ihi sa'yo? Yan. Parte yan ng history. At ito pa, mga ka-clear. Ha? Wait lang ha. Meron pa dito eh. Ito. Part na to ng history. Pero tatanggalin ko yung music, mga ka-clear. Baka makapiright tayo. Part na to ng history, oh. Habang hindi naasikaso yung landfill, ay ganito pa. Kaya pala siguro hindi naasikaso ang landfill, mga ka-clear. Oh. Ang kanta dito, ano to eh, parang Espanyol kanta dito. Sige, pakinggan natin konti. Ayan. Di ba nasa gitna, ayan Mayor Baste Duterte nagpapakasarap ng buhay sa Italy sa gitna ng krisis. Krisis ito, mga clear. At that time talaga. Di ba? Pasyal. So ngayon, ang tanong, nagtatrabaho ba kayo? Yan, Kasi ito, mga kaklira, tingnan mo yung nangyari dito. Parte na ito ng history dahil siya mismo nag-utos nito. Natural resources sa Davao City. Dahil sa masangsang na amoy, nag-face mask na ang security guard ng gusali. Inihayag kasi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na gawing karagdagang collection point ng basura ang tapat ng tanggapan ng ahensya para daw makita mismo ng DENR ang sitwasyon matapos itong pansamantalang suspindihin ang operasyon ng sanitary landfill. Mga kaklit, tandaan natin tinikap natin ito kahapon. Itong sanitary landfill na to, sila dapat, ang LGU po ang nagmamanage niyan. Kanila pong obligasyon yan. Kanila pong trabaho yan. Ngayon, ito, nagkaroon ng yung pagguho. Nagumuho, 2 namatay. So ngayon, ang sabi ng DNR, ayusin nyo muna to bago to buksan. Ngayon, magtapon kayo ng basura, binigyan sila ng alternatibong lugar kung saan pwedeng itapon yung basura. Isasara natin to temporarily para po maging safe. Yan yung dahilan kung ba't kailangan temporarily ito close ng DNR kasi may namatay po na 2. Dahil hindi nga po naasikaso. Yung slope stabilization, hindi tugma. Hindi sila yung requirement ito, hindi nila to naaayos ng Davao City. Imagine, yung sabi ngayon ng DNR, Region 11, lagi silang nakikipag-usap sa LGU, sa Davao City, para ayusin. Para kung saan, paano gagawin, anong proseso, lahat. Tapos biglang uutos ni Mayor Baste, doon itapon sa DENR yung basura. Doon yung hakutin. Doon kayo magtapon para doon hakutin. Sumunod naman yata itong mga taong to, ng mga taga Davao. Di ko alam kung sino nagtapak doon. Basta ang inutos ni Mayor Baste, doon itambak ang basura. At doon hahakutin. Para daw ipakita si DENR yung ginagawa nila. When in fact, ang DENR ay para sa safety po ng mga Davaoenos. So ang ginawa niya, pinatambak niya yung basura sa harapan ng DENR office. Mayor to. Dapat mag-isip ka ng paraan. Hindi pambubuli yung dating. Dahil ginagawa lang ng DENR ang kanilang trabaho. Na kayo ay mag-comply sa requirements na hindi nyo ginagawa at hindi nyo tinatrabaho. Bossy kasi yung dating. Feeling entitled sa lahat. So, nangyayari, mga ka-clear, parang wala na silang balak sumunod sa mga batas basta kung ano yung gusto nila, dapat yun nasundin. Ang sabi, wag daw isara, dyan na magtatapon habang inaayos, hindi nga pwede po yun. Paano kung may mas malaking disgrasyang mangyari, namatay na po ang 2 dyan? Tapos ipipilit niya pa rin na wag isara? Tapos ipapahid nila na nagpasara ang Pangulo Marcos Jr.? DENR po yan. Trabaho po yan ng DENR.
para po mapanatili, ma-monitor yung safety nito na hindi po inasikaso, hindi inayos ng mayor nyo, ng LGU nyo sa Davao City. Sana maintindihan po ito ng mga Davaoenos, hindi po ito, hindi po ito trabaho ng Pangulo, trabaho po ito ng inyong mayor na ayusin yan. Kaya nga 'di ba, lahat tayo dito, mulat na tayo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Yung tao, imagine niyo sa post ni Pulong Duterte, ini-encourage niya pa yung mga militar. Ito pa lang, tignan niyo na sino ba ang nagtatrabaho at sino ang hindi nagtatrabaho. Sinong lumalabag sa batas at sinong hindi? 'Di ba? Paglabag sa batas to pero gustong ipilit. Tapos ibubuli pa yung DENR, Region 11. Doon pa itatambak yung basura para daw mapakita ang ginawa ng DENR sa pagsara temporarily ng landfill. Yun po ang tamang proseso para mas maging safe ang mga Davaoenos. So wag niyong linlangin. Wag niyong bigyan ng ibang naratibo na kayo yung tama when in fact kayo yung mali. Davao City. Diba? So yun lang makita natin mga Kli, no? Pinakita dito, talagang pinapalakita nila yung para magkaroon tipping point, magalit ang tao sa mga maling kwento ng 18 basurero. Okay? Or butas-butas na kwento ng 18 basurero. Well, anyway, see you in a while mga Kakli. Diyan lang po muna tayo. Nakita natin, mag-ingat tayo sa mga kampon ng kadiliman. See you in a while. Bye-bye!